tila dismayado po, ito kung si Senator Amy Marcos po, mga kabida, dito ho sa kawalan po ng aksyon ng Senate, doon ho sa kanyang resolution, mga kabida. Naimbestigahan po itong mga alegasyon ng 18 mga dating sundalo po, mga kabida, kung saan po ay kanilang ibinunyag na nag-deliver daw sila ng mali-malitang pera po, sa iba't ibang mga personalidad, Kabilang na po dito ang mga mambabatas po, both houses, House of Representatives at ito hong Senado po, mga kabida. Kaya napatanong po ito hong si Senator Amy, bakit po tayong matatakot, na imbestigahan ito, mga kabida? Kung maalala po ninyo, nag-aalangan po ito hong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee po, na si Senator Ping Lacson, na imbestigahan itong mga aligasyon ng 18 mga dating sundalo. Unang-una po, may mga inconsistencies, mga kabida. Gumawa kasi siya ng mathematical computation po, doon ho sa mali-malitang pera, mga kabida. Sa tingin ho niya, imposible daw, na nangyari yon, mga kabida. Okay, ito babasahin ko lang po. Itong article po ng ABS-CBN, mga kabida. Ang sabi po dito sa kanilang article, why should there be any fear? Ito yung tanong po ni Senator Amy Marcos po, Amy says Senate duty to prove ex-Marines bribery claims. Okay, ito yung title po ng article ng ABS-CBN, mga kabida. Ito po yung full text po, ng kanilang article. Senator Amy Marcos said Tuesday, the Senate had a duty to look into the allegations of 18 supposed former military men who claim to have made cash deliveries to various personalities for former lawmaker Zaldico. Ito yung eksaktong sinabi po ni Senator Amy, mga kabida. This is not about whether the affidavits of the 18 former members of the Armed Forces of the Philippines deserve to be dignified. When accusations of such seriousness are made under pain of perjury, the duty of our institution is not to ignore them, but to examine them, Marcos said in a statement. Indeed, the claim that 805 billion pesos of physical cash passed through a single person in a span of just 2 years is incredible. However, precisely because there are doubts as to the veracity of the claim, then all the more reason to allow the affiant to fully explain and substantiate their allegations under scrutiny, she said. Senate President pro tempore and Senate Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson on Monday expressed skepticism over the allegations. Okay? But Marcos argued that an inquiry protects not only the public interest but also the reputation of those accused. Should the investigation ultimately reveal that the allegations are fabricated, then justice equally demands that those who maliciously drag the names of others into controversy be held accountable. The Senate should not allow the reputation of several of its members, including the Senate President himself, to be besmirched if such is the case, Marcos said. Whether the allegations are proven true or exposed as false, truth can only emerge through investigation. The question therefore remains, why should there be any fear of an inquiry? Bakit tayo matatakot po sa investigasyon? Mga kabida? Diba? Tama yung tanong po ni Senator Amy. Alright? On Monday, Lacson, in a privileged speech, asserted that while every imputation of a crime warrants our attention, none deserves our blind deference. In the same manner that everyone has a right to be heard, it is not a license to mislead. Hence, while I deserve judgment on the merits of the testimonies, I am duty-bound to raise questions of logic and at very least, basic mathematics, Lacson
said. So dito pa lang sa pahayag po ni Lacson po, ano, mga kabida, tila alanganin po ito kong si Lacson na imbestigahan ng Senado ito kong mga aligasyon. Nagtataka lang din ako, ano, kasi unang-una po, malaki kasi itong isong ito itong aligasyon po. Pantakin nyo ha, 805 billion pesos po ang involved money ho dito, ano, mga kabida. At maliban po dyan, ang dami hong mga isinangkot po ng mga mababatas po, ano, na sinasabi po ng mga dating sundalo na ito, ano, na binigyan daw nila ng mali-malitang pera, ano. Diba? Tama po si Amy Marcos. Dapat protektahan po ang reputasyon po ng mga sangkot po dito, ano, mga kabida. So, whether undignified yung kanila hong claim, ano, itong mga dating sundalo, whether true or not, ano, mga kabida, kailangan pong imbestigahan. Kasi kung mapapatunayan po na nagsisinungaling, nagfabricate itong mga dating sundalong ito, ano, mga kabida, kailangan pong parusahan. Mananagot po sila, no, mga kabida. Diba? Ganun lang po kasimple. Pero kung totoo po itong kanilang aligasyon, patay kang bata ka, ano? Kaya nga, bakit po tayo matatakot? Yun yung tanong po, ano, ni Senator Amy Marcos sa investigasyon. Kung wala lang mang katotohanan po, mga kabida, ano, yung mga aligasyon po ng mga dating sundalo. Diba? Simple question lang po Alright? Totoo ba o hindi? Ganun lang po, kasimple yung question. Whether may misleading na nangyari po or whatsoever na tingin po ng Senate Blue Ribbon Chairman mga kabida na makakasira po sa Senado, ano, at ng mga miyembro nito, kailangan pong imbestigahan po. Okay? What if kung totoo, mga kabida, yung aligasyon, tapos walang imbestigasyon po na ginawa po itong Senado? Diba? Kaya sa action po ngayon ng Senate na tila alanganin po, ano, mga kabida, na imbestigahan ito, baka naman po magdududa po ang taong bayan, ano, mga kabida. Okay? Na baka totoo po yung claim ng mga dating sundalo. Alright? Nabasa ko po sa isang news item, lalaban daw itong mga nabasa ko po sa isang news item po mga kabida, no, na lalaban daw hanggang kamatayan itong mga dating sundalo po, ano? At ipaglaban po nila yung kanila hong isiniwalat, ano po, mga kabida. Doon pa lang, kailangan na po mag-isip-isip itong mga senador. Bakit ganon? Bakit po kaya hong lumaban hanggang kamatayan itong mga sundalong ito, ano? Mga kabida, ano po? Ano po ang nasa kanilang aligasyon? Yun yung dapat curious po ang mga senador po dito. Kaso tila walang action po ata itong Senate leadership po, ano, mga kabida, sa resolution po ni Senator Amy Marcos. Okay? Kasi kung meron pong action po dun ho sa kanyang resolution, hindi ho siya magsalita ng ganito, ano, mga kabida, na tila nagpapahiwatig po, ano, na takot po itong Senado na imbestigahan itong aligasyon po ng 18 mga dating sundalo po, ano, mga kabida, ano po. Okay? Huwag naman po tayong magpahalata diba? Kasi ho naman po yung matatamaan dito, kailangan po na imbestigahan. Kasi po, hindi naman po yung pag-iimbestiga dahil ho sa mga kasamahan po na involved dito, kundi in the interest po ito, ano, para ho sa mga Pilipino, ano, mga kabida. The Filipinos deserve to know the truth because they are taxpayers, ano, mga kabida. Mga nagbabayad po sila ng buwis para sa sweldo ng mga senador. Okay? Para sa sweldo ng mga opisyal po ng gobyerno, ano po, mga kabida. Diba? They deserve the truth kung ang perang 805 billion pesos ba ay mula sa kanilang binayad po na buwis, ano, mga kabida, o hindi. Ganun lang po yun kasimple. Kasi kung mula sa kanilang binayad na buwis, mas lalo hong deserve po nila malaman po ang totoo kung bakit ganun-ganun na lang po, ano, ipinamudmud yung kanilang pera, ano, mga kabida. Diba? Simple logic lang po Kung si Lacson po gumawa po ng kanyang mathematical computation
at ginamit po yung kanyang common sense dito. Common sense lang din, ano, mga kabida, na kailangang imbestigahan ito para malalaman po natin ang totoo kung nagsasabi ba itong mga dating sundalong ito, ano, ng katotohanan o hindi. O nag-fabricate lang po sila ng storya, mga kabida, para lang po siraan itong mga mambabatas po, ano, o di kaya para i-divert po, mga kabida, itong impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Ganun lang po kasimple yun. Okay? So para po kay Senator Ping Lacson, ano, mga kabida, since siya po yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ano, okay? And then, itong resolution po ni Senator Amy Marcos Tila, Senate Blue Ribbon Committee atang mag-iimbestiga ho dito, ano? So kung nag-aalangan po siya dito, mga kabida, pwede naman po siyang mag-inhibit, ipapasa po niya. Pwede ho niya ipasa yung kanyang responsibilidad as chairman, ano, doon ho sa kanyang vice chairman, po is Senator Erwin Tulfo po, ano, mga kabida. Oh, hindi po siya mag-participate kung alanganin po siya dito. Ganun lang po kasimple. Basta importante po dito, imbestigahan po ito ng Senado, ano. Huwag ho nating hayaan po ang ombudsman lang po mag-imbestiga ho dito. Kasi unang-una po, ang ombudsman, meron na pong pronouncement, Diba? Ito kung si Ombudsman Boying Rimulya, Kumbaga, meron na ata siyang initial na judgment po dito, ano? Nag-aalangan po siya, mga kabida, sa veracity po ng claims ng mga dating sundalo po, ano? Okay? So, dyan pa lang, may kulay na po. So, alam na po natin kung ano po ang mangyayari dun ho sa mga isinumiting affidavit po, ano? Ng mga affiants, mga kabida, ano po? Alright? Para po sa inyo,